Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako po, nag-deny si Martin Romualdez. Natural. Ang mga magnanakaw. Hindi talaga yan sasabihin na oo, totoo ang sinabi ni Orly Gudeza. Ako ang nagnakaw. Pinadeliver ko ito mga bag-bag, malita-malitang, pero hindi talaga sabihin niya. Oy. Tapos ito kabibig, si Executive Secretary Bersamin, halak, corrupt din daw. Sangkot daw ito sa mga corruption. Magkano? 15%? Nako, grabe, ang daming nabulgar sa Senate hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee. At yung the name na delikado ma-mention, na-mention na talaga. Maraming tao ang nagpalakpakan ngayon. Ito na ang pinakahihintay at tanging si Senador Marcoleta lang kabibig ang merong state witness na talagang tumawag pa si Mike Defensor kay Marcoleta para sabihin na merong gusto mag-state witness. Nako kabibig, ano ba talaga ang totoong istorya? So ito kabibig, i-share ko sa inyo ang totoong istorya kung bakit naka-witness itong si Orly. Shinare ni Senator Marcoleta ang istorya nito. Si Mike Defensor pala ang naging tulay kung bakit itong si Orly Gudeza ay nakapag submit ng kanyang affidavit. Ito, ready na pala yung kabibig. Ito na kabibig ha, makinig tayo. Kahapon po, mga pasado po alas 2 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Yan na. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan at gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay. Yan. Dito nagsimula kabibig ang lahat ng roller coaster ride ni Martin Romualdez. 'Di ba? At eto na. Ito na ang nangyayari. Ayan, ito ha. Ang daming mga may statement si Martin. Ito ang statement ni
Congressman Martin Romualdez. Basahin ko kabibig ha para mabasa natin. Statement of late Representative Romualdez on the Senate Blue Ribbon Committee hearing. I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residential associated with me. The so-called testimony of Senator Marcol's witness is an outright and complete fabrication. Oh, fabrication pala kabibig. No? Nothing more than a desperate attempt to link me to the supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Oh. The most telling flaw is the witness claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in everything. Oh. This is clearly political and product of coaching. Oh. I will not allow these perjurious statements to pass unchallenged. Hindi ko ito papalampasin. Ito pa. I repeat, I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. I have never authorized, instructed, or allowed anyone to engage in any conduct that would betray the people or taint my name. Talaga ba yung mga sinasabing diskaya? I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issues. I remain silent out of respect for the process. But now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back, not with rhetoric, but with evidence. Nako, lalaban si Martin. Kahit kailan hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ko kailangan ang perang galing sa masama. To the Filipino people, I give you the solemn assurance, I will never betray your trust. Oh. So ano ang inyong reaction, komento sa statement ni ex-House Speaker Martin Romualdez? I will never betray your trust. Hindi ako magnanakaw at hindi ko hahayaang magnakaw ang sarili ko. Wow. So kabibig, ano ang iyong reaction dito? Yung iba, very supportive sila kay Congressman Martin na, ramdam namin si Congressman Martin, hindi yan magnanakaw. Kasi remember, nagbibigay siya ng bilyones para sa AEC, sa TUPAD, sa kung ano-ano pang programa para sa mga Pilipino. O nga, pero ang tanong, anong nangyari sa mga budget insertions? Ay, sana magsalita din si Zaldico. Nasaan naman si Zaldico? Meron ng bulletin lookout si Zaldico sa immigration at sabi ni Boyeng Remulla, pinaghahanap na si Zaldico. Ang tangi makakasagot na nito, ni Zaldico. At if you still remember her statement ni VP Sara, ang budget o ang pera ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Sino to? Si Zaldico at Martin Romualdez. If you still remember that statement, galing kay VP Sara. Yun mga kabibig. Surprisingly, natural, yun talaga ang tawag dito, ang maging statement ni Martin Romualdez, di ba? Kailangan niyang depensahan ang kanyang sarili and he will bounce back. Hindi rhetoric ang kanyang ibibigay, kundi ebidensya, mga kabibig. Nako. Ay, nako mga kabibig. Ito ito pang mga tawag dito, mga ebidensya daw di umano sa Senate Blue Ribbon hearing kanina na binulgar ni Orly Guteza. Ito na. Si Tolfo to. Nabanggit ho ninyo kanina, nakailang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Zaldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po.
3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta. Dami nga. Pupunta kay speaker. Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, okay. opo. Pangatlo po. Ang pangatlo nasa 15. Okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yon? Yung Yung backup niya? isa yung ano ba ito? Yung high-is na kulay white na bullet drop. Oo. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya. So, December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, i-deliver nyo po doon sa bahay ni speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano. Parang time pala. Kasi ang bigat po niyan. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na transfer po ninyo sa bahay. Transfer sa other sasakyan po. Pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba, base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. May nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi sana hindi kayo mawak na malaking pera. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Nung mananabong na dati namin kasama rito. 1 kilo, 1 million. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko pa parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Si mga kabibig, kaya ni Ginoong Orly na sagutin lahat. Kasi alam niya, na-experience niya. Sabi ng iba, scripted niyan si Orly. Sa tingin niyo, kasi baka
Romualdez kayo. Pero sa the way siya magsalita, sumagot, at magbigay ng detalye, parang hindi ko sasabihin scripted, mga kabibig. So, meron pa dito, mga kabibig, yung ito pa. Hanapin natin, ha. Yung video kanina na meron ding na nanumpa. Ito, ha. Tingnan natin. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seats. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Dami, 8 to 10? Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon? Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Your Honor, bali ako. Di ba sabi ni Mayor Magalong na iba na ang style ng mga kongresista ngayon? Instead na ipapasok nila ang pera sa mga vault sa bahay nila, doon na sa mga kondo. Di ba sinabi ni Mayor Magalong merong condo vault? Bibili sila ng malaking kondo, high-end kondo, at doon nila ilalagay yung mga pera nila. Ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon? Kung hindi po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay ni ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senate. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun, Your Honor. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Alright, may papakita po kami slide ng 8 to 10 na malitang puno ng pera na worth 30 to 40 million dineliver 7 times. So 40 million, worth 40 million times 7 times, bilyones. 2.8. 2.8, no? Posible, 280 million. Grabe. 7 times. Grabe naman yan. Bahay po, ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico, lagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your Honor, magkaiba po yan, Your Honor. Magkaiba? Opo. Okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian ng... Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, sabi nyo, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po? Yung ito? Iba po yan yung ano eh. Sino po ang diniliberan na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, Your Honor, hindi po kami may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319? Hindi po. Bali po, yan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. So, nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opo. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opo. Alright, babalingin ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses o kayo nakapag-deliver ng pera po? Ito sinasabi ni D. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia? Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Fairview po. Okay, ilang maleta naman po i-deliver nyo ho doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Tina-transfer din po ninyo? Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Si Andre? Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun? Hindi po namin alam yun. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po, o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses? Ano yun, buwan-buwan, linggo-linggo? Magkakaibang araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Mga ilan, pagitan, ilang buwan, ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po.
November, January, at saka March. D. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kagad si Congressman ko. Advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximately mga magkano ang pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po ang isang maleta, nagre-range po from 30 to 40 million. Nakatanda ko po kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung pagmalit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matandaan kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50, pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Valle Verde. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Meron lang pong binibigay na number. Tapos inutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Bryce, si JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na binigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iutos na po sa, di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Sino po si Engineer si Carlo po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Ano po? Pwede po ba matanong natin? Kasi parang, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po. Nag-text sa proponent. Ako po ang nag-utos po. Ako po ang kausap. Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. Congressman o senador. Wow. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo yan, Saldi ko lang po. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Nung nag-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, sir, Your Honor, meron pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po, Your Honor. Opo, yun. Sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kasi po, putol-putol po yan eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakatanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po ninyo nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwala nyo sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na pangalan at number. Opo. Nung politiko o nung... Grabe. Nakakawindang kabibig, no? As in, ang daming pera na sayang, ang daming pera ng taong bayang na sayang, Kinorakot, Saldi ko, at Martin Romualdez. At ngayon si Martin Romualdez ay pakakasuhan na, mga kabibig. Pakakasuhan na just in. The NBI recommends the filing of malversation cases against Martin Romualdez, Makati Mayor Nancy Binay, and later Representative Senator Chis Escudero. So far, the NBI recommends na file lang sila ng kaso ng malversation. So pati nanong si Boyeng Rimulya na kung hindi ba sa DOJ din, hindi ba pwedeng
si Martin Romualdez ay masangkot at masampahan ng kaso. So ito ang kanyang sagot, mga kabibig. So, malalaman natin kung sino ang mga pinagtatakpan at hindi na mapipigilang matakpan. For face orders. Tsaka ilbo. Hindi, ilalagay na rin natin yan. No, but we will have to protect the interest of the state. Ano tayo dyan? Wala tayong sisinuhin. Mahirap yung kasong to. Ang aming sinasabi nito, wala tayong sisinuhin. Lahat po na kailangan mailbo, lahat na kailangan ng freeze order, lahat na kinakailangan mahabla natin. Para lang yung so, ano pong gagawin natin former Speaker Martin as far as freeze orders? I-evaluate pa rin namin ulit yung statements. Pero ang tingin ko talaga, para ma-preserve lang lahat, we will have to work on that angle again. Kaya nga, we're working overtime. Magkasama to, meron kami trabaho. But would you officially request an account? Hindi pa, pero that's coming very soon. It's a matter of raising of account. Ano yan, matagal pa yan. Kasi preliminary investigation pa to. This is still the case build up. Iba pa yung case ng yung status of preliminary investigation at doon pa sa determination ng resolution ng preliminary investigation. Doon lang natin ipa-file sa korte. At sa korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. So, wala pa tayo sa korte. Malayo pa tayo sa korte. Hindi na available yun. Conversation is available. Past 8.8 million pesos. Oh. Thank you. Lad, hindi na available pala. So kung progress itong kasong ito, malversation, hindi ito available, so kulong. Kulong talaga. Nako. So yung lang muna kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.